Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 2 PM edition. Nakaambang pag-aresto, pagkulong ng China sa mga umano'y dayuhan sa South China Sea, kinundena ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang interview sa Makati, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi katanggap-tanggap ang order na ito ng Beijing na magsisimula sa Hunyo. Ayon sa Pangulo, gagawa ng hakbang ang Pilipinas para protektahan ang mga mamamayan nito sa hindi na binanggit na paraan. We are not joining forces for some narrow electoral objective alone. Of course, the approaching political cycle is an important element and has added impetus to what we are doing. But more than that, it is to continue to collaborate to work on the urgent needs of our people. Our agenda is the nation's progress. Nothing more, nothing less. Samantala, Ombudsman, iminungkahi ng DILG, kasuhan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, sumulat nga sa kanya ang DILG, pero kopya ng fact-finding report ang natanggap ng kanyang opisina. Wala niyang nakalagay sa nasabing report kung anong dapat gawin gaya ng preventive suspension laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, at hindi rin pirmado ang dokumento. Dahil dito, hinimok ni Martires ang DILG na maghain ng reklamong kalakip ang mga kinakailangang dokumento upang mabusisi at maimbestigahan nila ang mga alegasyon sa alkalde. Sa iba pang balita, babae, 2 pamangkin, patay ng hampasin ng 2x2 ng live-in partner sa Las Piñas City. Sa ulat ng Las Piñas Police, nakita ang labi ng magkakamag-anak na nakatira sa pinangyarihan ng aksidente sa St. Joseph Subdivision, Barangay Pulang Lupa 2, pasado 1:00 ng hapon ng Sabado. Nadiskubre ito ng kanilang kapitbahay, matapos makalanghap ng masangsang na amoy mula sa bahay ng mga biktima. Naaresto na rin ng pulisya ang sospek sa pagpatay sa mga ito, nakakasuhan ng 3 counts of murder at pinaniniwala ang live-in partner ng isa sa mga biktima. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 2 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 3 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, at i-like ang aming Facebook page.